Last night may tumawag sa akin, Sir Ton, nagbibenta ka ba ng mga 2002 model na sasakyan? So, syempre, hindi rin naman ako nagtanggi. Sabi ko, okay naman, pwede din naman namin ibenta, pero hindi siya pwede sa financing. Tapos yun, nung pinakita niya sa akin ng sasakyan, grabe, gulat na gulat ako. Tingnan niyo po, presenting to you, the Toyota Revo 2002 model. Sigurado ako marami na naman matutuwa ng mga tito at mga lolo dito. Kasi itong sasakyan na to, halos kasing edad ko to kasi 2002 model. Pero ito yung isa sa mga pinakamatitibay na sasakyan sa body pa lang niya. Ang lakas. Maririnig mo talagang latang-lata siya. Tapos alam mo na sobrang kapal. Kung ikukumpara mo to sa mga sasakyan ngayon, konting sandig mo lang nayuyupi kagad, pero ito grabe, antitigas ng body niya, kaya kahit makipagbanggaan dito yung mga modelong sasakyan, wala silang masasabi. Sobrang tigas ng body niya at napaka reliable nitong sasakyan na to. Imagine na 2002 model, pero tingnan mo naman ang tindig niyan. By the way, wala pong masilya ito. Although, na-repaint na po yung sasakyan kasi faded na po siya, pero wala po siyang masilya. All the way, latang-lata po yan paikot. Wala ka dyan masasabi sa body niya. Ang ganda. Then, eto siya, bago lahat yung gulong niya, from galing doon sa front hanggang dito sa likod, more or less mga 80% yung tire tread. Etong rim niya, hindi na to yung original, aftermarket na ito, pero pinalitan na nila, naka-alloy rim pa rin naman. And etong bull bar, step board, so aftermarket na rin ito. So ito yung, I think this is the base model, kasi ito yung mga naka-manual pa yung windows nito. At ito, by the way, ito pala diesel engine ito. Ito yung Toyota GL diesel. Yan. So, actually, hindi ito yung pinakasimula ng Revo. Kasi I think ang Revo nagsimula yata siya mga 1998. So, parang ganyan. So, ito medyo modelo na to kasi 2002 model. Tapos, ito na yung taillight niya. Meron na siyang ganito. Pag ganitong Revo, mas modelo na siya. Then, dito, may step board na rin siya sa likod. Hanggang dito sa kabila, meron na rin siyang step board. Tapos, all stock. Wala siyang ibang accessories, walang rain visor. Kahit yung mga door handle niya, lahat pa po yan original. Even yung side mirror niya, yan pa rin po yung original ng Toyota. Yan. Tapos, sobrang ganda ng tindig niya. Kaya sabi ko, ma'am, kahit 2002 model to, for sure, sabi ko, meron bibili nitong sasakyan mo. By the way, babae pa ang nagda-drive nito. Imagine na, manual transmission na Toyota Revo diesel engine. Babae yung gumagamit. Pakita ko sa inyo yung interior. Dito sa interior niya, ito pa talaga yung mga pinakaunang design ng upuan. Nakikita nyo yan, naka-dual pa po yan. So, mostly kasi meron ng armrest yung mga modelo ngayon, pero ito naka-dual pa siya. Tapos, ito rin yung mga ginagawa dati ng mga taxi, ng mga matitibay talaga na Toyota Revo. So, sumunod kasi ito sa Tamaraw FX. Dito sa dashboard niya, wala pa rin pinalit. Ang aircon control, ito aftermarket na to, pero ang dashboard niya solid pa rin. Ang steering wheel niya is still the same, meron lang butas kaya tinakpan ni madam. Ito, ang ganda pa rin ng tinding na, ang ganda pa rin ng tinding niya. And yan, mga naka-manual windows pa po yan hanggang dyan sa kabila. Ito pala, sobrang lamig ng aircon kasi nagpalit si ma'am ng compressor. Nung nakaraang month daw kasi nawala yung aircon, nasira na yung compressor, siguro sa katagalan na rin, kaya nagpalit na siya ng bagong compressor. Bagong-bago yung compressor niya. Okay, so ito, konting linis lang to, medyo madumi lang yung ceiling niya, pero konting linis lang yan. Kami na ang bahala mag-interior detailing. Ito, pwede natin to ipa-laundry. Ang kagandahan dyan, ang upuan niya, still lahat po yan original. Yan, naka-seat cover lang siya. Pwede na natin yan alisin na seat cover. Pero kung gusto nyo ma-preserve yung original, wag na lang natin alisin. Ito,
Kahit yan, malilinis yan. Yan naman sa mga sidings ng pinto. Malilinis natin yan. So kami na ang bahala. Dito naman sa second row, kasya dito, ilan? 3? Kahit nga 4, kasyang-kasya din dito. Naka-dual aircon ka na rin. Meron din siyang control dito. May doom lights na rin dito. At syempre, ito, yan. Lahat din yan original. Oh. Diba? I assure you, kapag nalinis to, once nalinis to, panalong-panalo itong Toyota Revo na to. Yun, no? Yan. So, itong reserve tire ni ma'am, hindi lang niya na ikakabit kasi nawala daw yung screw. So, papahanapan na lang natin yan. Pero tingnan mo yung mattings niya. Oh. Napaka-solid pa niya, no? Napaka-solid pa ng mattings niya. Linis lang po ang katapat nito. Ito, tingnan mo. Hanggang ito, ang lilinis pa niya. Talagang detailing lang ang katapat nito. After naman detailing to, for sure, ang ganda na nitong sasakyan na to. Ayun. So, if ever interested kayo dito, for cash buyers only po ito, hindi na to pwede sa financing. Puntahan nyo kagad, i-test drive nyo kagad itong sasakyan na to. For sure, magugustuhan nyo ito. Asking price namin for this one, 260,000. All in na po yan. Kami na po ang bahala sa transfer of ownership. Kami na po ang bahala sa interior at exterior detailing. Kami na po ang bahala sa pagpapaganda nitong sasakyan at hanggang sa may deliver namin sa inyo. Siyempre, 260,000, pwede pa naman natin yan bawasan. Pero silipin nyo na muna at test drive nyo itong sasakyan na ito. By the way, cash lang ito ha. Wala ito sa financing. Lakas pa ng ano niya, lakas pa ng persa niya. Dacia Rugado. Grabe. One click start. Ang sarap din i-experience itong mga ganitong sasakyan na old school. Kasi mararamdaman mo yung parang bumabalik ka. Bumabalik ka sa dati. Ang lambot ng clutch niya. Pasok kagad yung shifting niya. Oh. Nakikita mong hindi talaga siya Dacia Rugado. Ganda ng clutch niya, ang lambot lang ng clutch. Naka-power steering na to. Kung hindi ka na rin mahirapan sa pag-drive sa kanya. Yun nga lang, syempre, dahil mabigat talaga yung body niya, parang ramdam mo rin yung bigat. Pero advantage pa rin naman siya unang-una sa safety. Pangalawa, kahit nasa highway ka, alam mong matatag yung sasakyan na dala-dala mo. Medyo may vibration lang ako na naririnig sa likod. Siguro dala na rin ng, syempre, yung kalumaan ng sasakyan. Lakas pa ng niya, lakas pa ng persa niya. Medyo may konting kabig lang siya pakaliwa, pero very, very minor na lang yan. Siguro sa adjustment lang ng gulong. Sabi ni ma'am, na gumagamit nito, napakatipid pa nito sa diesel. Usually kapag pumupunta siya ng Bulusan, back and forth, nagdi-diesel lang daw siya ng 500 pesos. Pero sobra na yan. So, ang Sorsogon City to Bulusan, more or less, nasa 45 kilometers away yan. Sabi-sabi, napakatipid pa niya. Ang aircon niya, sobrang lamig talaga. Hindi pa tayo naka-full, naka-number 1 lang yung fan, tapos yan lang yung aircon niya. Itatakbo natin ito ng mabilis-bilis. Grabe, sumisipa pa siya. Lakas ng sipa eh. Kahit itakbo pa ito ng norte, long distance, kayang-kaya nito. Ang maganda nito kasi lahat na gauge niya, working pa siya. Yung temperature niya, yung gas sa diesel niya, pati yung odometer niya to gumagana pa. Yan, tumatakbo na tayo ng 80. Kapag nakabelo ka na, ang ganda na ng takbo niya. Napaka-smooth na. Wala man lang inig yung manibela niya. Ganda din ito kung mahilig ka mag-collecta ng mga old cars. Ganda rin ito. For sure, darating ang time, may value pa rin ito. Hindi ito masiselan. Hindi maselan kasi wala masyadong electricals, mga windows niya, lahat mga naka-manual pa. Very cheap ang maintenance nito. Makipag-set kayo ng schedule para ma-experience nyo rin
kung paano i-drive tong Toyota Revo na to. At syempre, kung interesado na rin kayo, magdala na rin kayo ng ng trusted yung mekaniko para i-check itong sasakyan na to para sa inyo. Malay nyo, sa pag-uwi nyo, kasama nyo na si Toyota Revo.